Opo, magandang gabi po mga kabarangay. Dahil may latest nga po itong COMELEC ay pinutakti po tayo ng mga tanong. At ang sasagutin po natin ay ah, kung talaga daw ba na wala pang batas para sa BSKE. Yes po, parang may napanood yata sila na isang content creator po na nagsasabi na hindi pa dapat gawin nitong si COMELEC Chairman Erwin Garcia. Ito nga pong pagpaparehistro dahil daw po wala pang batas para sa BSKE 2026. Napakagandang pag-usapan po yan mga kabarangay. Mga kabarangay, kung batas po para sa BSKE 2026 ang pag-uusapan, wag naman sana magagalit yung nagsasabi po na wala pang batas. Meron na pong batas. Meron na po, ito pong RA 12232 nga. Ganap na batas na po yan. At pwedeng ipatupad or siya po ang umiiral na batas. Unang-una po, wala pong TRO. Walang status quo ante-order na ibinaba po ang Korte Suprema. Bagamat yan po ay nakapetisyon. At wala pa rin pong desisyon kung yan po ay unconstitutional or constitutional. At dahil po walang batas na nagbabawal pa sa RA 12232 para manatiling umiiral, yan po yung umiiral mga kabarangay. Sana po malinaw po sa ating lahat na ang umiiral po na batas ay itong RA 12232. Wala pa pong pumipigil na batas dyan. Kung magkakaroon po ng TRO sakasakali, siyempre po mapipigilan yan. At kung sakali naman po mga kabarangay, ito po yung katotohanan na medyo masakit po para sa umaasa po na magkakaroon pa ng halalan sa December 1, 2025. Malabo na po mga kabarangay. Wala na pong oras ang COMELEC kung sakasakaling madeklara nga na ang RA 12232 ay unconstitutional. So, 2026 na po talaga ang halalan mga kabarangay at maaaring mapaaga sa November 2 kung madeklara nga na unconstitutional itong RA 12232. Subalit kapag dineklara po na constitutional ang RA 12232, yan na po, tuloy-tuloy na po, November 2, 2026 na po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, muli po, ako ay nag-aanyaya sa inyo na mag-subscribe na po. Pakiclick ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Baka nagkamali lamang siguro yung mga nakapanood, baka ang sinasabi wala pang desisyon ng Korte Suprema. Yes po, wala pa pong desisyon nga ang Korte Suprema. At wala nga ang status quo ante-order Wala nga pong TRO. Kaya nga po ang pinaghahandaan po ng COMELEC ay ito nga pong November 2, 2026 dahil yan po ang tunay na umiiral po na batas. At nasa COMELEC po yan mga kabarangay na gawin ang gusto niyang gawin. Kagaya po ng registration na magsisimula po sa October 20 hanggang May 18 ng susunod po na taon. Wala pong makakapigil dyan mga kabarangay hanggat wala pong nilalabag na batas ang COMELEC. Ngayon, kung tatanungin tayo kung legal ba yan, natural po, legal yan. Kasi nga po, may batas na magkakaroon po ng halalan sa November 2, 2026 nga. At nasa kanila po yan na ayon po sa kanila ay pinaaga nila yung pag-iimprenta ng mga balota para hindi sila mag-ahol sa oras. So may katibayan ay may katunayan naman po sila. At sa aking palagay naman po sa ganang akin, kaya po inagahan nitong COMELEC na magkaroon po ng yan nga, printing of ballots kahit halos isang taon pa ang November 2, 2026. Ayan nga po mga kabarangay, si COMELEC Chairman po ay isang napakagaling po na abogado na isang election lawyer. So, nasa isip pa rin po niya na baka sakasakali na magdeklara o madeklara unconstitutional ang RA 12232 ay nakahanda po sila dahil 2026 na magaganap ang halalan.
mga kabarangay. At wala na po talaga itong December 1, 2025. At sa mga patuloy naman po na nang iinsulto po sa akin, na laging sinasabi nasaan na po yung 101% na tuloy ang halalan sa December 1, 2025. Ang masasabi ko lamang sa inyo ay napakasimple lang. Palagi kong sinasabi noong wala pang batas na RA 12232, noong ang term setting bill ay isang ratified bill pa lang. Ang lagi kong sinasabi, tuloy na tuloy ang halalan sa December 1, 2025 hanggang walang bagong batas. Napakalinaw naman hanggang walang bagong batas. Ngayon, meron na kang bagong batas. Bakit ko pa ipagpipilitan na December 1, 2025 pa ang halalan? May batas na nga, may bago na nga. Ako nga yung nagsabi na kapag merong bagong batas na, mapapalitan na yung lumang batas. At kinontent ko rin na pwede at maaaring mangyari na matuloy pa rin ang halalan sa November 2, 2026 kahit ideklarang unconstitutional itong RA 12232 true technicality. So, ako po ay sa katotohanan lamang at sa tama lamang. Wala na nga. Ano pang hinahanap yung December 1, 2025? So, mga kabarangay, kasama naman po yung mga ganitong pambubuli sa mga content creator po na kagaya ko. Yun nga pong napakasikat at napakagaling na parehas po sa pamamahayag sa paggawa ng content. May mga kritiko pa, may mga baser din po. Si Kags Butserano. Napakaparehas na tao po yan. Halos ayaw niyang makasakit sa magkabilang panig. Pero may nambubuhuli pa rin sa kanya at mayroon pa rin nagbabas. So hindi po natin maaalis yan. Ang masasabi ko lamang sa inyo, lagi na lang kayong maiinis at lalong maiinis kapag pinapanood ninyo ako. Dahil kahit ano ang mangyari, habang mayroong YouTube, hindi ko tatanggalin ang aking channel. Sa mga naghihintay na tatanggalin ko ang channel ko, wag ka na lamang pong manood dahil masasaktan ka lang sa tuwing pinapanood mo si Coiners Ring. At syempre po, ang aking taus-pusong pasasalamat po sa lahat po ng mga sumusuporta sa aking channel. Lalong-lalo na po yung mga malalayong barangay na talagang walang sawa sa pagsuporta po sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyo at lalong lumalakas po ang loob ni Coiners Ring na mag-ulat na gumawa po ng content patungkol po sa barangay at SK election. At doon naman po sa mga ka-coiners na naghihintay para po sa mga old coins, gold and silver, ay nandyan na po kahit paano o pahapyaw-hapyaw po ay nagko-content naman po tayo. Sa mga nagtatanong po ng update ng mga baryang binibili at hindi sa presyo po ng old coins ay meron na po tayong i-upload uli para dyan. Kaya para po sa mga kabarangay, ka-coiners na meron pong mga lumang barya na itatabi dyan, ay tingnan po ninyo at baka po isa yan sa content ko po na may mataas po na halaga. Subalit alalahanin din po natin na napakarami po ng mga content creator po na peke. Views lamang po ang hinahanap. Halimbawa na lamang po yung mga nagko-content ng 1974 at 1972 na 1 peso po na sinasabing bili-bili sa napakamahal na halaga. Wala pong katotohanan yan mga kabarangay. Ang mga binibili po talaga lalong-lalo na yung mga USPI po. Yung mga silver coin po na ang taon po ay 1903 hanggang 1906 at 1907 hanggang 1912. Mga 1 peso po yan na USPI. Ipapakita ko po sa inyo yung mga halimbawa sa mga yan na may mataas po na halaga. Baka meron po kayo. Yes po, marami po na mga kolektor ang naghahanap po talaga ng mga collections na old coins. Kung minsan po mga kabarangay, kahit hindi po yan silver ay may mataas po na presyo,
Basta yan po ay unique, antique, at may kwento sa likod ng baryang yan. At pwede rin po kayong magtanong sa akin kung may hawak kayo ng barya, kung may halaga ba ito o wala. Pwede po natin sagutin yan dahil may kakayahan po tayo at alam po natin yung barya po, luma man o bago, na may mataas po na presyo.